Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang interpretasyon na sinasabing parang master key para mabuksan ang isa sa mga pinakakomplikadong aklat sa Biblia. Sabi sa material na sinusuri natin, kapag nakuha mo raw ng tama ang isang ideyang ito, lahat ng iba pang piraso ng palaisipan tungkol sa mga huling araw ay kusang magkakaayos. At ang susing iyon ay isang napaka-espesipikong pag-unawa sa isang pangyayari na tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli. Okay, so ito ang mga tatalakahin natin. Unahin natin yung karaniwang pananaw at kung ano yung mga butas daw dito. Tapos, may isang magandang analogy tungkol sa elepante. Pagkatapos, ilalatag natin yung bagong timeline at titingnan natin kung sino ba talaga ang kasama sa unang pagkabuhay na mag-ulit at bakit daw ito napakahalaga. Sige, umpisahan na natin sa unang bahagi. Ano ba yung common na turo at saan daw nagkakaroon ng problema sa logika? Alam nyo, sa maraming teolohiya, ang turo ay kapag bumalik na si Kristo, lahat ng mga namatay na mananampalataya ay sabay-sabay nabubuhain muli. Pero, dito raw lumalabas ang isang malaking tanong. Kung yung mga binuhay na muli ay may mga espiritual na katawan na, sino na lang ang titira sa pisikal na kaharian dito sa lupa, yung tinatawag na millennium? At dito natin makikita yung sinasabing conflict. Sa kaliwa, yung espiritual na katawan, immortal, hindi na nag-aasawa, hindi na nagkakaanak. Pero sa kanan, yung buhay sa millennium ay makalupa pa rin. May kasalanan, may mga isisilang na sanggol, so paano raw magkakatugma yung dalawa? Dito, raw may noong logical na kontradiksyon. Para maipaliwanag yung kanilang diskarte, gumagamit yung source natin ng isang napakagandang analogy para bigyan tayo ng babala sa tinatawag nilang bahagyang interpretasyon. Ang punto nila, napakadelikado raw kapag kumukuha tayo ng isang talata at ginagawa na natin itong final conclusion nang hindi tinitignan yung iba pang bahagi ng kasulatan. Halimbawa, parang sa kwento ng mga bulag na humawak sa isang elepante. Kung yung binti lang ang nahawakan mo, iisipin mo, para itong pared o haligi. At kung iba-ibang parte lang yung nahawakan ng bawat isa, yung isa sabi parang kisame, yung isa sabi parang lupid, kapag pinagsama-sama mo yung mga description nila, parang isang halimaw yung mabubuo mo, hindi isang elepante. Pero, di ba kapag pinagsama-sama mo ng tama ang lahat ng piraso at nakita mo kung paano sila nagkokonekta, doon mo lang talaga makikita yung totoong larawan, isang buong elefante. So, gamit yang prinsipyong yan ng pagbuo ng buong larawan, tingnan natin kung paano nababago ang timeline ng mga huling araw ayon sa interpretasyong ito. Okay, so ito yung pinaka-crucial na punto. Ang unang pagkabuhay na mag-uli, ayon sa kanila, ay hindi para sa lahat ng mananampalataya. Ito raw ay eksklusibo para lang sa mga martir. At dahil dyan, nagkakaroon tayo ng isang malinaw na pagkakasunod-sunod. Una, mangyayari ang rapture para sa mga buhay. Tapos ang ikalawang pagparito ni Kristo kasama ang mga binuhay na muling martyr. At sila, kasama ng mga na-rapture at mga nakaligtas, ang pupuno sa 1,000 taong kaharian. Sa dulo pa lang ng 1,000 taon, mangyayari ang huling pagkabuhay na mag-uli para sa lahat ng iba pang mananampalataya. Isa pa sa mga nililinaw dito ay tungkol sa mga trompeta. Kasi madalas akala natin iisa lang yan. Pero dito pinapakita na iba raw ang dakilang trampeta para sa rapture, sa huling trampeta na para sa final resurrection sa dulo ng milenyo. Magkaibang events. At itong timeline na ito ay sinusuportahan daw ng sinasabi sa 1 Corinto 15 na nagpapakita na ang resurrection ay may 3 yugto. Una, si Kristo. Pangalawa, yung mga sa kanyang pagparito na ayon sa kanila ay ang mga martir. At pangatlo, ang wakas o yung huli na para sa lahat ng iba pa. So linawin natin, sino-sino nga ba exactly itong mga martir na kasama sa grupong ito? Ayon sa pahayag 20, may 2 grupo pala. Yung una, yung mga pinatay dahil sa pananampalataya nila sa buong kasaysayan ng simbahan. At yung pangalawa, yung mga hindi sumamba sa halimaw o tumanggap ng marka niya sa panahon ng tribulasyon. At itong mga binuhay na muling martir na ito, sila raw mismo yung tinutukoy na mga hukbo sa langit na babalik kasama ni Kristo para maghari dito sa lupa. Sa huli, bakit ba raw napaka-importante na makuha natin ng tama ang mga detalyeng ito? Anong practical na epekto nito? Well, sabi ng source, una, na itatama nito ang tamang timing ng lahat.
Pangalawa, nasasagot nito yung tanong kung sino nga ba ang titira sa millennium. At pangatlo, at marahil pinakamahalaga, nagbibigay daw ito ng malinaw na pag-asa. Iba ang pag-asa para sa mga buhay pa at iba rin para sa mga namayapa na. At dito tayong iniiwan ng isang tanong na pwedeng pag-isipan pabalik doon sa analogy ng elepante. Ano man ang paksa, ang hamon sa atin ay kung paano natin pagsasama-samahin ang mga individual na piraso para makita natin ang buong katotohanan. Salamat sa inyong pagsama sa pagtalakay na ito.